multo, bakit ka natatakot? Anong tinatago mo? Bakit hindi mo kausapin ng taong bayan? Kung anong kinagagalit nito? Bakit ka nagtatago? Hindi naman siya gagalawin ng taong bayan kung siya ay matino. Di ba? Tama. Sindikato politis ka lang, hindi magawa eh. O ngayon, kung gusto nilang transparency, sabay-sabay tayo ngayon pakuha ng buhok. Bumaba ka na ba? Sino adik natin? Bumaba Hindi yan, ano yan, kasi malalaman yan siya talaga. Ang problema sa kanila, Ayaw ginagamit nila yung mga kapulisan, ginagamit nila yung mga sekuris para takutin ang taong bayan. Pero nakita natin yung taong bayan, lumabas na. Wala nang takot ang taong bayan, wala nang makain. Sila na natutulog sa ilalim ng poste ngayon. Marami. Kung yan sanang buhis na yan ng gobyerno, inayos ng gobyerno, pinatupad ng maayos, binigyan ng kabuhayan itong mga mamamayan, hindi sana natutulog sa ilalim ng poste yung mga tao. Tama. Hindi sana natutulog sa ilalim ng kahoy. Hindi na sila naawas sa sarili nila. Pero ito, mga kasamahan natin, in fairness to sa ibang mga vlogger, katamaan ang mga tamaan. Magkano bang binabayad sa kanila? Bakit hindi nila masabi yung katotohanan? Yan lang. Ha? Alam ba nila? Aywan ko lang kung ano nakain ng mga yan. Alam nila mismo sa sarili nila na sila mismo isarisi nila ng kama. Kagaya nito ngayon, mga vlogger kayo lahat. Bawasan na daw kayo ng tax. Matagal na po kami binawasan. Binawasan na ng tax. Nasaan na punta ang tax ninyo? Nasa kanila. Gikawat. Doon sa flood control. Ha? Ang laki ng anomalya sa Pilipinas. Bago pa lang magsimula itong 2025 election, sinabi ko na noon yan, very anomalous ang budget ng 2025. Ngayon sa kalansunod ako. Nakasta tayong malinis. Bakit din natin kausapin ang taong bayan kung talagang wala kang kasalanan? Diba? Sir, sa palagay mo, pwede bang itaas ang sahod ng mga empleyado kung ikukumpara mo sa laki ng ninakaw nila ngayon? Kung gagamitin yun as government subsidy doon sa iba't ibang kumbaga ng gobyerno o mga private agencies para maitaas ang sahod? Kayang itaas ang sahod. Kayang itaas. Kung sa pagtaas ang sahod, kaya. Tulungan lang nila ang mga company na nandito na naghihingalo. Subsidy. I-subsidy nila. Makakabangon at maraming mga manggagawang mabigyan ng trabaho. Pero ngayon, mas marami ang illegal kaysa legal. Sir, Pumasok ka ngayon ng transport. Lahat ngayon ang ilipana, puro dahil sa... Sir, anong masasabi nyo doon sa mga grupo na gumagawa din ng takot sila. Takot sila sa sariling multo nila. Ganyan naman yun eh. Pag hindi ka takot sa sarili mong multo, bakit ka natatakot? Anong tinatago mo? Bakit hindi mo kausapin ng taong bayan? Kung anong kinagagalit nito? Bakit ka nagtatago? Hindi naman siya gagalawin ng taong bayan kung siya ay matino. Di ba? Tama. Sindikato politis ka lang, hindi magawa eh. O ngayon, kung gusto nilang transparency, sabay-sabay tayo ngayon pakuha ng buhok. Bumaba ka na ba? Sino adik natin? Bumaba Hindi yan, ano yan, kasi malalaman yan siya talaga. Ang problema sa kanila, Ayaw ginagamit nila yung mga kapulisan, ginagamit nila yung mga sekuris para takutin ang taong bayan. Pero nakita natin yung taong bayan, lumabas na. Wala nang takot ang taong bayan, wala nang makain. Sila na natutulog sa ilalim ng poste ngayon. Marami. Kung yan sanang buhis na yan ng gobyerno, inayos ng gobyerno, pinatupad ng maayos, binigyan ng kabuhayan itong mga mamamayan, hindi sana natutulog sa ilalim ng poste yung mga tao. Tama. Hindi sana natutulog sa ilalim ng kahoy. Hindi na sila naawas sa sarili nila. Pero ito, mga kasamahan natin, in fairness to sa ibang mga vlogger, katamaan ang mga tamaan. Magkano bang binabayad sa kanila? Bakit hindi nila masabi yung katotohanan? Yan lang. Ha? Alam ba nila? Aywan ko lang kung ano nakain ng mga yan. Alam nila mismo sa sarili nila na sila mismo isarisi nila ng kama. Kagaya nito ngayon, mga vlogger kayo lahat. Bawasan na daw kayo ng tax. Matagal na po kami binawasan. Binawasan na ng tax. Nasaan na punta ang tax ninyo? Nasa kanila. Gikawat. Doon sa flood control. Ha? Ang laki ng anomalya sa Pilipinas. Bago pa lang magsimula itong 2025 election, sinabi ko na noon yan, very anomalous ang budget ng 2025. Ngayon sa kalansunod ako. Nakasta tayong malinis.
Bakit di natin kausapin ang taong bayan kung talagang wala kang kasalanan? Di ba? Sir, sa palagay mo, pwede bang itaas ang sahod ng mga empleyado kung ikukumpara mo sa laki ng ninakaw nila ngayon? Kung gagamitin yun as government subsidy doon sa iba't ibang kumbaga ng gobyerno o mga private agencies para may itaas ang sahod. May Kayang itaas ang sahod. Kayang itaas. Kung sa pagtaas ang sahod, kaya. Tulungan lang nila ang mga company na nandito na naghihingalo. subsidy. I-subsidy nila. Makakabangon at maraming mga manggagawang mabigyan ng trabaho. Pero ngayon, mas marami ang illegal kaysa legal. Sir, Pumasok ka ngayon ng transport. Lahat ngayon ang ilipana, puro illegal. Dahil sa Sir, anong masasabi nyo doon sa mga grupo na gumagawa din ng rally ngayon pero ang sinisigaw ay laban corruption daw sila pero wala silang pinupunto kung sino dapat ang pababain at panagutin. Yun siguro baka hindi nila alam kung paano sila ninakawan. Kasi kung titingnan natin ang paggawa ng budget, kung na tayo maglukuhan, alam na natin kung sino. Bakit wala kang didireksyonin kung sino? Bakit napapumunta dyan? Hindi mo pala alam kung ano yung pinupuntahan mo. Kasi kung pupunta ka lang dyan na para mag-rally na wala kang direksyon, ano ba ang gusto mong gawin? Sabihin na natin dahil sa korupsyon, sino ba ang kurap? Bakit ayaw mo pangalanan? Natakot ka sa kanila? O mayroon kang gustong itatakot? Kasi kung napunta tayo rito para tayo mag-rally, dapat sabihin natin. Alam naman natin politiko ang kurap. Hindi naman yung mga tao na nandiyan sa pilit-pilit. Kahit kayo alam ninyo sino yung tao na dapat panagutin. Andiyan na nga, lumabas sa sabi ko. Nandoon na, sinasabi na niya lahat. Pero bakit hanggang ngayon? Wala pang nakukulong. Trilyon ang nawawala. Hindi na naawa nitong mga bata na nandito na sa gilid ng lansangan, wala nang matirahan. Wala nang mga trabaho. Ilan pang kampaning masasara. Dahil sa paghihirap na hindi na makakabayan sa empleyado. Mga biktima ng mga nagre-retiro, hindi na mabayaran dahil ang kampanya kada lumuluko. Halimbawa na lang natin yung Pitrangco. Ang Pitrangco number 1 yan sa buong Pilipinas sa transport. Pero, ngayon, ilan ang retirees? Si 52 retirees hindi na babayaran. Pati sweldo namin hindi na babayaran. Pumalit pa itong isang management na mayabang. Hinaharas yung mga empleyado. Ngayon, saan tutungo itong mga tao ngayon? Wala ka ng trabaho. Kapit ka na sa pantalyon, di ba? Paano naman uusas yan? Lahat kayo, puro pira-pira lang sa kalsada. Nakiluan kami mga pira-pira. Tatago lang sa poste yung kasama nilang buhaya. Mamaya-maya, lalabas lang, naghahanap na may makutungan. Manghuli. Sir, ano masasabi mo doon sa mga grupo na nananawagan ng Duterte resign? Alam naman natin na punot dulo nito ay si Marcos. Pero hindi nila masabi Marcos resign, gawa daw na iimbestigahan pa daw nila. Ako masasabi ko sa kanila, na binabaliktad nila, karapatan nila yun, na dapat din natin bakit? Sino ba ang nagawa ng budget? Saan ba papunta? Sino pa nag-approve? Ha? Yung insertion fund ang pinagpukatan nito eh. Yung insertion fund, sino ba ang nag-approve doon? At bakit yun naisingit? Ha? Bakit mo isisigaw na pag-assignment mo si Sara at yun ang pananagutin mo si Duterte na tatay, yun ang pananagutin mo na 3 years na nakaupo itong administrasyon na to. Di ba? Huwag tayo maghugas ng plato na walang sabon kasi hindi makukuha lahat ng dumi. Tama. Kunyari, naghugas eh. Naghugas ng kamay eh. Pero naiwan pa rin yung dumi. Matagal na nating alam yan. Huwag na natin lukuhin ang sarili natin. Yung mga nanawagan na Duterte daw pananagutin. Isa lang doon eh. Ang galit doon. Yung mga pamilya na tinamaan noong namatay noong war on drugs, yun yung mga galit. Pero, ang biktima noong mga adik na pinatay, nirip. Mayroon bang justisyang nakuha? Yung mga pulis na involved doon, nakulong na yung iba. Sinabi na ng Korte Suprema. Bakit pa natin maglulukuhan tayo?
Kung sila natuwa sila, kami hindi. Okay? Doon lang tayo sa tama. Ayaw ko doon sa mali. Pupunta ka sa rally, wala kang direksyon, sisigaw ka lang korupsyon. Sino ba nakuha? Bakit din natin pangalanan? Kung sabi ko nga, pinangalanan na niya. Takot ka dahil nanakot na silang makulong. Ay, kung takot ka, nanakot sila na makulong, bakit ka masasabi ko? Bakit ka mapupunta? Dahil ako, makulong man ako, dahil nagsalita ako na dapat bumaba yung hinayupak na yan. Hindi ninyo maalis, nasisigaw ako na Marcos resign. Marcos resign, tama. Dahil Marcos hindi ko resign. kasi kung kaya mong gampanan, ipakulong mo na lahat yan. May karapatan kang mag-order na ikulong na yung lahat ng mga nagnakaw sa kaban ng bayan. At ipatupad ang batas ng batas. Hindi ito lang mga maliliit ang habulin mo. Diba? Bakit lang yung mga maliliit ang habulin? Tayo lang ba ang kaya nila? Yung mga tao na dapat habulin na ikukulong, hindi kaya. Sir, last question. Tawag dito, ano oras po tayo magsisimula mag-budget? Ay, ito na po. Hinantay lang po natin itong Okay na pala. Sa mga kababayan natin na Sa mga kababayan natin na nanonood na online, lumabas kayo, pakinggan natin, dahil lahat naman tayo biktima, dahil hindi ito ang katapusan ng rally ito. Dahil sa pagkakaalam ko, pagka ngayon, itong rally na ito ay hindi pa bumaba. Nandito naman yung mga kasama natin, mga Muslim sa Mindanao, nandito na rin sila. Sa palagay ko, mayroon akong nababalitaan na ito mga nasa probinsya ay kumikilos rin. Dahil hindi na rin sila papayag, dahil sila rin ay isa rin na pagnakawan. Huwag nating hintayin na yung mga nasa bundok masipagbaba para sumali na rin sa rally. Dahil yun ay hindi kagaya sa atin. Yung mga taong yun ay may ibang mga halaga. Kaya hanggat maaaring mapigilan, ay tayo gumawa ng paraan. At para tayo na lang dito ang makikibagaw ang sakali na ito matuldukan itong problema. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Salamat Sir Jesse.